Itong nakikita nating maliit na kubo na to dito, siguro kung para sa atin simpleng tambayan lang siya, pahingahan, pero para kay Nanay Aida, ito na ang nagsilbing tahanan niya ng ilang taon. Dito siya natutulog, kumakain, at ginagawa yung mga pang-araw-araw niyang tungkulin. Tara, kausapin natin si Nanay. Magandang araw. Pwede pong pumasok? Sige po, pasok. Ayan. Kung makikita ninyo, maliit lang talaga yung espasyo nitong tahanan ni Nanay. Walang mga furnitures, talagang gawa lang sa kahoy. At dito ang kwarto ni Nanay. Dito siya natutulog. Ilang taon na po kayong namumuhay dito, Nay? Mahigit 2 dekada na. Kumusta naman po ang pamumuhay dito? Simple lang. Isang kayod, isang tuka. Tsaka kung ano lang yung maani, tsaka kung may aanihin ba. Ano po bang ibig sabihin ng pagiging igorot? Ang pagiging igorot ay hindi lang tungkol ito sa damit o sa lugar namin. Isa itong paraan ng pamumuhay, paggalang sa kalikasan ng ninuno at sa komunidad. Dito hindi lang nabubuhay ang isa para sa sarili, kundi nabubuhay din para sa lahat. Ano naman po ang araw-araw niyong buhay sa komunidad? Maaga kaming gumigising sa umaga para magtrabaho sa bukid at yung iba naman ay naghahabi. Ang mga ibang lalaki naman ay nag-aalaga ng hayop at nagtatabas ng kahoy. Kapag may oras, ang isang buong barangay ay tumutulong kasi namang tinatawag na binandang yan. Ano po yung mga tradisyon na kinalakihan ninyo na hanggang ngayon sinusunod nyo pa rin? Marami, pero ang pinagkabuong puso namin ginugunita ay ang mga ritual para sa ani, kasal at sa paglilibing. Hindi ito basta-basta seremonyang panalangin. Ito ay isa sa mga ninuno at sa mga espiritu na kalikasan. Ano po sa tingin ninyo yung mga pagsubok na kinakaharap ng mga igorot na yan? Ang pagkuha sa lupa namin para sa Minina, ang pagkalimot ng mga kabataan sa kultura at ang pagtingin ng mga iba na probinsyano lang kami, pero lumalaban kami na tahimik man o malakas. Ano pong mensahe ang gusto nyong iparating sa mga Pilipino tungkol sa mga igorot? Hindi kami iba sa inyo. Pareho tayong Pilipino. Ang kultura namin ay kayamanan, hindi katawa-tawa. Sana kilalanin niyo kami nang hindi muna hinuhusgahan. Maraming salamat po, Nay, sa oras ninyo. Walang anuman. isa sa pangunahing pamumuhay ng mga igorot ay ang pagtatanim. Maaring palay, mais, o kamote. Depende sa panahon.
Narito ang halimbawa nito. Etong nakikita nyo dito sa palayok, ito yung tinatawag nila na etag. Karaniwan nila itong hinahanda sa pang-araw-araw o tuwing may handaan or okasyon. Ang proseso nito ay kailangan talaga siyang pausukan para nandun yung smoky flavor kumbaga. Dahil yun yung nagsisimbolo ng pagkain nila na etag. Isa sa mga notable craft ng mga Igorot ay yung pottery making, tulad nito. So, majority or typically, ang role na gumagawa nito ay yung mga kababaihan. So, parang katumbas siya ng pangangaso. Pero sa mga babae, kung sa lalaki, pagtatanim, pagsasaka, pangangaso. Sa babae, yung pag-weave ng mga cloth at etong pottery making, tulad nito. Pero, hindi man ganit kagandahan, pero pag-aaralan naman. Tingnan natin yung sa kanila. Ang sari lumay ay patungkol sa mga kababaihan na nakatungtong na ng tamang edad para pwede nang ligawan. And particularly, ito ay tungkol sa mga lalaki na nakatanggap ng distraction na hindi nagogi sa panliligaw.